Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Maaari po kayong mag-send sa amin ng mga kwentong katatakutan at pwede po kayong mag-like at mag-comment kung nasang lugar po kayo para ma-shoutout po namin kayo sa susunod naming kwento. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Don't forget to like and subscribe our channel para palagi po kayong updated sa mga kwentong katatakutan. Buhay aswang. Iyon daw ang kailangang pag-aralan ni Iris. Ngayong nabibilang na siya sa mundo ng lahing kanyang pinagmulan. Si Nico ang gumagabay sa kanya sa mga kailangang niyang malaman tungkol sa pagiging aswang. Sa kabila ng kasiyahang nararamdaman ng dalaga sa piling ng binatang mahal, ay nahihirapan naman siyang yakapin ang mga gawain nila. Tulad ng pambibiktima para sa pangangailangan ng kanilang sikmura. Kahit pa pagkain ng tao ang inihahain ni Nico para sa kanya, kailangan pa rin daw niya iyong matutunan para sa hindi inaasahang pagkakataon. Isinama ni Nico si Iris sa gubat ng gabing iyon sa itaas ng puno. Doon daw siya madalas tumambay kapag kailangan na niyang mambiktima. Dapat din daw maging mapagmatsyag si Iris bago siya umatake. Tsaking walang dalang panlaban ang biktima. Hindi maumbok ang bulsa na baka may asin o bawang na nakatago. Walang hawak sa kamay na itak o buntot pagi at walang rosaryong nakakwintas sa leeg o kwintas na may pendant na krus. Habang nililekturan ni Nico ang dalaga, ay isang lalaking mangbabalot ang napadaan. Kapag ganun na, hindi sila sigurado kung may bitbit na panlaban ang prospect, ay dapat mula sa likuran sila aatake. Sinabihan niya si Iris na panoorin siya. Pumwesto na nga si Nico sa likuran ng mangbabalot. Aatakihin na sana niya ito nang biglang umentra si Iris. Biglang tinawag ang mangbabalot. Bibili raw siya. Naudlot ang pag-atake ni Nico at napakamot. Halata sa mukha ng mangbabalot na parang kinakabahan ito habang pinagbibilhan ng balot ang dalaga. Hindi kinuha ni Iris ang asin at sinabi na mag-ingat ang lalaki. Kung maaari ay huwag dadaan sa gubat ng ganong oras dahil may aswang doon. Tapos tumingin ang mangbabalot sa mukha niya. Inis na sinita niya at tinanong kung bakit sa mukha niya nakatingin
Napayuko na lang ang mangbabalot. Ngunit agad na palingon nang maramdaman ang presensya ng binata sa likuran niya. Ani ni Iris, iyan na nga raw ba ang sinasabi niya? Iyan daw ang aswang. Naglipat ang tingin sa kanila ng mangbabalot at tinanong ang dalawa kung sino ba talaga sa kanila ang aswang. Inilabas ni Nico ang pangil niya, kaya kumaripas ng takbo ang mangbabalot. Naiwan ng basket niya. Kinumpronta naman ng binata ang dalaga kung bakit nang agaw ito ng eksena kanina. Sayang daw ang biktimang yun. Para naman hindi magalit si Nico, ay itinutok na lang ni Iris ang isang balot sa noo nito at sa kapilit pinakain dito ang balot. Pantawid gutom din daw yun. Sa halip, tuloy na laman loob ng tao ay isang basket na balot na lang ang pinagsasaluhan nila sa gabing iyon, habang magtatabing nakaupo sa ilalim ng puno ng balete. Lingid sa kanila, ang mga alulong ng aso ay nagbabadya ng panganib. Isang pag-atake sa kanilang balwarte ang hindi inaasahang magaganap. Pag-atake ng mga kalabang aswang. Humangos ang batang aswang na si Obet, 10 taong gulang. Tinatawag si Nico at sinabing sinalakay ng mga aswang na gabunan ang balwarte nila. Agad namang sinabihan ng binata si Iris na maghanda. Kinapitan niya ang kamay ng dalaga. Kinapitan naman ng dalaga ang basket ng balot. Humahagibis nilang tinungo ang pabalik ng lungga. Saglit na huminto si Iris. Tinanong niya si Nico kung bakit. Anya, baka naman daw pwedeng mauna na si Nico. Magta-tricycle na lang daw siya dahil hingal na siya. Ang ginawa ng binata ay pinasan niya ang dalagang hindi binibitawan ang basket ng balot. Wala na itong nagawa kundi ang bumirit ng tili sa ere. Nang mas binilisan pa ni Nico ang pagtakbo, kasunod si Obet. Nanlaki ang mga mata at namilog ang bibig ni Iris sa dinatnan nila. Marami na ang nalagas sa mga kalahi nila. Mas malalaki at mas malalakas ang mga aswang na gabunan kesa sa kanilang mga ordinaryong aswang lang. Sinabihan ni Nico si Obet na dalhin si Iris sa kuweba. Iyon ang pinakaligtas nilang lugar kung saan sadyang itinatago ang mga babaeng aswang upang manatili silang ligtas dahil sila ang nagpaparami ng kanilang lahi. Tapos ay humalo na siya sa labanan. Si Iris naman ay hindi sumama kay Obet. Ayaw daw niyang magtago. Baka kailanganin ang tulong niya.
Pilit naman siyang hinihila ni Obed dahil batid nito kung gaano kadelikado sa labanan. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.